Naghahanda na ang lahat para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ang balita ni Batangas Representative Jervil Luistro, ang pinuno ng House Prosecution Team. Formal nang ipinakikilala sa publiko ang unang batch ng mga pribadong abogado na voluntaryong sasama sa laban. At hindi ito basta-basta mga abogado lang. Ito ay mga kombinasyon ng mga veterano sa korte, mga dating opisyal ng gobyerno, at mga kilalang law firm sa bansa. Ayon kay Luistro, opisyal nang isusumite ang entry of appearance ng mga abogadong ito sa darating na Lunes sa Senate Impeachment Court. Ang layunin, mas patalasin pa ang pagpapasok ng mga ebidensya at siguraduhing walang butas ang kaso laban sa Vice Presidente pagdating ng July 6. Kilalanin natin ang mga papasok sa arena. Ang nangunguna sa listahan ay walang iba kundi ang sikat at palaban na veteran trial lawyer na si Attorney Lorna Pataho Kapunan mula sa Kapunan and Castillo Law Offices. Kasama niya sa kanyang firm sina Attorney Sonia Margarita Castillo, Attorney Dina Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Hindi rin papahuli ang Pekka Barlo na pinangungunahan ni Attorney Marforth Fua. Para sa kalaman ng lahat, si Attorney Fua ay hindi basta-basta dahil nagsilbi siyang dating Assistant Presidential Legal Counsel sa ilalim mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama niya sa Pekka Bar sina Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca at Attorney James Brian Ibrahim Ali. Mula naman sa Cebu, pumasok din ang sa legal law sa pamamagitan ng kanilang managing partner at senior lecturer sa UP College of Law na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Sila ang unang 10 pribadong abogado na handang makipagsabayan sa trial. Ang tanong ng marami, magkano ang bayad sa mga bigating abogadong ito? Diretsahang sinabi ni Luistro na ang serbisyo ng mga abogadong ito ay pro bono o walang bayad. Sila ay nag-volunteer dahil naniniwala sila sa tawag ng transparency at accountability sa ilalim ng konstitusyon. Inamin din ni Luistro na kahit mga abogado ang mga kongresista sa House Prosecution Panel, medyo kilalawang na ang ilan sa kanila pagdating sa aktual na litigation o pagharap sa korte dahil matagal nang nakatutok sa paggawa ng batas. Kaya ang pagpasok ng batch ni na Attorney Kapunan ay malaking dagdag kumpiyansa para sa kanila. May mga nagtataas din ng kilay at sinasabing baka ginagamit lang sila ng Malacanang, pero agad itong binasag ng grupo. Nilinaw nila na ang House Prosecutors pa rin ang may hawak at kontrol sa buong trial at ang mga pribadong abogado ay magsisilbing gabay at katulong lamang upang masigurong malinis ang takbo ng hustisya. Alam ng bagong legal team na delikado at magulo ang pinapasok nilang issue. Sigurado raw na kakalkalin ng mga kritiko ang kanilang nakaraan kabilang ang mga naging kliyente nila dati upang siraan sila sa publiko. Pero ang naging sagot ni Attorney Lorna Kapunan, isang matapang na bring it on. Ayon kay Kapunan, sa halos 50 taon niya sa pag-aabogado, sanay na siya sa mga personal na atake. Ang mahalaga raw ay makatulong sila na mailabas ang katotohanan base sa ebidensya at hindi sa drama ng politika. Bukod sa paninira, may mas malalim na inaalala ang grupo ngayon, ang seguridad. Kasunod ng balita tungkol sa hacking sa website ng Senado at mga reported security threats, formal na nakiusap si Luistro sa mga law enforcement agencies na higpitan ng seguridad sa Senado para sa darating na pre-trial conference sa June 18. Kailangan protektahan ang mga testigo at mga hawak na dokumento tulad ng issue sa 500 million confidential funds ng OVP at 112.5 million pesos sa DepEd. Sa tuwing nahaharap ang ating bansa sa isang malaking pagsubok, ang pinakamagandang senyales ng pag-asa ay ang kusang loob na pagtayo ng mga eksperto upang mag-ambag ng kanilang talino para sa bayan. Kapag ang mga tao na may mataas na kakayahan ay handang magsilbi ng walang hinihintay na kapalit na salapi, pinatutunayan lang nito na buhay ang pagmamahal sa tamang sistema ng hustisya. Ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor, pribado man o pampubliko, ang tunay na lakas ng isang demokrasya. Hindi natin kailangan maging abogado para makibahagi. Sapat na maging mapanuri tayo at huwag magpadala sa takot o ingay ng ilan. Sa huli, ang pagbabago sa ating lipunan ay hindi nakasalalay sa isang sikat na pangalan, kundi sa lakas ng kolektibong pagkilos ng mga mamamayan na mas pinipiling tumindig para sa kaayusan ng lahat. Dahil kapag ang bawat isa ay nag-aambag ng kanyang makakaya, doon lang natin masisiguro na ang batas ay mananatiling patas para sa bawat ordinaryong Pilipino.